What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano, and today we are joined by one of the best fighters to ever graced the One Championship cage, the former two-time one strawweight world champion. Talking about Joshua, the Passion Pasha. Ading, kamusta? Welcome on the Good, program. good afternoon sa lahat. Thank you, Kuya Nisi, for having me again. Ayun. Excited na. Yan, excited na. Speaking of excitement, of course, alam naman natin, lalaban ulit itong former champion natin. He's back and yun ang gusto niyo makamit itong sa laban ito to begin his path to redemption against Mansur Malakayev at One Fight Night 15 on October 7 in Bangkok, Thailand. Yun nga, speaking of excitement, champ, alam naman natin na tagal-tagal mong inintay ito. 10 months mong inintay to be exact. Kamusta? How do you handle both the excitement and at the same time the expectations? Kasi lahat alam naman natin na nakatingin sa iyo. Alam naman natin yung pinagdaanan mo earlier this year plus yung path na pinili mo. Alam naman natin it's both controversial and at the same time kung kayong tatanungin it's beneficial. Kamusta? How do you handle those aspects? Para sa akin, maraming pressure kumbaga kung iisipin mo yung mga pinagdaanan natin in the past months, marami. So, kumbaga kung ilalagay mo yung lahat sa utak mo, parang magugulan ka talaga. Mm. But para sa akin, nakafocus ako sa laban. Mm. Nakafocus ako on how to um, improve myself, nakafocus ako sa training, and of course, lalo na sa susunod na makakalaban ko. Hindi ako nakafocus dun sa mga nangyari na. Mm. So, uh, I'll just leave the past behind and move on. And here we are, October 7, yung nasa harap ko. And dun ako nakafocus ngayon. And that is to win. Malaking part ba yung sa excitement mo yung kasi hindi lang ikaw, kundi buong kasama mo sa Lions Nation MMA ay writing a new chapter. Ano ulit ko, NEC? I mean kasama ba sa excitement 'yun? Kasama ba sa expectation? Kasama dun sa nakakadagdag dun sa sabihin natin sa part na looking forward. Dun kasi for sure lahat kayo sa Lions Nation MMA, hindi lang ikaw is writing a new chapter. Yes, of course. New chapter, kumbaga, yung next na laban namin is new chapter eh. Mm. And na-excite ako nung in-announce na may laban, yun nga, si Kuya Edward, Mm. Oh, yun, diyan ka lang muna. si Kuya Edward, and of course, ako. Pero parang nakukulangan ako eh. Gusto ko rin lumaban yung iba kong Ah, teammates, ah, sila ah, Jeremy, ganun, si Kuya ah, Kevin. ah. So, yeah, I'm very very excited and yun yung part ng excitement. Kumbaga sana makalaban din sila sa November or December. Ah. Yan ang kailangan natin abangan. Pero alam naman natin may isa pa. Pero dahil hindi pa siya announced, hayaan muna natin. But of course, syempre malalaman din ng mga followers, mga fans ng Lions Nation MMA kung sino yung pangatlong member ng group na lalaban. Basta alam niyo na. Anyway, Oo. just recently talked to Jeremy Miado. And I think si Jeremy Miado is the best guy to talk to when it comes to Mansur Yeah. Malakayev. May first-hand experience siya as to how to he has this first-hand experience when it comes to fighting Mansur Malakayev. Ngayon ang sabi niya, happy siya. Happy siya na ang makakatapat ni Mansur Malakayev in his second fight. Sabi pa nga niya, medyo nagulat siya, second fight. Former champion, ang makakalaban niya, number 1 ranked contender in the top 5. Ano yung feeling na parang, though sabihin na natin na pwedeng hindi maiwasan na mag-cruise yung landas niya ni Jeremy Miado, but at the same time, to get that kind of support from him, ano yung feeling sa'yo, Adi? Siyempre, masaya.
masaya. Of course, kababayan natin si Jeremy Miado. And honestly, message din kami sa Instagram, no? Mm-mm. Kasi, yun nga, nagbigay din siya ng tips. And of course, yun din yung sinabi niya sa akin, kailan na yun? Nung isang araw, iniisip ko din ngayon, oo nga, no? Kumbaga, hindi ko pwedeng sabihin, pero it's Mm. like, oo nga, no? So, yun. Kumbaga, thank you very much kay Jeremy Miado and sa tips niya and yun nga, uh, sa sinabi niya kung Mm. ano yung hindi naman sa laban yung error niya kundi sa yun nga sa training sabi niya. Mm. So Mm. yun. It's a big factor yung sinasabi ko cage or ring yung Yeah, yeah. paglalabanan. Totoo, totoo. Nabanggit din ni Jeremy sa akin na malaking pagbabago sa kanya yung ring sa cage. Lalo dun Mhm. sa pagkuha ng takedown. Kasi sabi niya mas nailulusot daw na mas madali yung kamay kasi dahil sa Yeah. ring Mhm. because of the space. Ngayon, so far, of course, ayaw naman natin i-reveal masyado kung anong pinag-usapan nyo. Pero, pareho ba kayo ng notes? Pareho ba kayo ng observation towards Mansur Malakayev? O meron ka rin masasabing, oh, maganda yung punto nito ni Jeremy. Honestly, yun yung sinabi ni Jeremy sa Oo. akin. Talagang Oo. malaking difference yung cage and ring. Hmm. And for me, lumaban lang ako sa ring nung nalaban ko si Kuya Rene Catalan. Yeah. And Oo. I fought in a cage, ganun. Oo. But at my pro amateur career, I fought a lot of times in a ring. Mm. So, I'm always used to it. Pero yung training namin ngayon, it's like there's no ring. Cage ang meron. Oo. So, kailangan kong mag-adjust siguro sa sparring na hindi Oo. sa loob ng cage. Mm. Kumbaga sa open space lang. Mm. Okay, ang sabi rin ni Jeremy Miado, of course, hindi lang si Jeremy Miado pero kasama din sa mga kaibigan din natin, is the same observation, is that he got hit by a left hook by Jeremy Miado. Tsaka napapansin nila, si Mansur Malakayev is too one-dimensional for a Joshua Pasio. Do you agree with that observation? Ano ulit ko yan, Do you agree with that observation? Kasi ang sinasabi nila na ito nga si Mansur Malakayev is too one-dimensional for an opponent like you. And sinasabi nila, oops, marami nakapansin. Kung si Jeremy Miado nakatama ng left hook dito at nakascore ng knockdown in that fight a few months ago, posible rin pagdating kay Joshua Pasio. Posible. Siyempre. Hmm. But, isipin natin din yung height Hmm. advantage ni Jeremy Miado doon. Hmm. And talagang mahaba yung kamay ni Jeremy. And I think magkasing tangkad kami ni Mansur eh. Hmm. Mansur Malaki. So, magandang laban to. And I think na-review namin kung paano siya lumaban. I'm not taking this opponent. Wala naman talaga akong tinake lightly na opponent. This is one of the challenge, kumbaga, sa career ko Hmm. ngayon. Hmm. It's my first time facing Russian and it's undefeated. So, I think it's challenging pero pinag-aralan namin kung paano siya Hmm. lumaban. Hmm. Not just yung isang laban niya kay Jeremy Biado but yung ibang laban niya pa. So, Hmm. ito Okay. pinag-aralan namin and we are having game plans kung paano Hmm. siya talon. Speaking of Russian, lagi naman ang magnify kagad nila is yung wrestling. And the last time, their last fight, you fought a top caliber wrestler in the form of Jared Brooks. Of course, the obvious question, though alam ko yung sagot, pero of course, yeah, syempre ang sagot ng mga fans is how ready are you? Ano ang nakikita mong sabihin natin alas mo over sa wrestling ni Mansur Malakayev? And of course, syempre, it's fair to ask Ding if
Of course, sabi mo nga kanina, you reviewed a ton of his fights in the past. Nakikita mo bang, masasabi mo bang, nakita mo na yung ganong klase ng wrestling inside in MMA? Sabi natin, in a sport like MMA, it's something na ina-expect mo na yung ganong klaseng laban, or sabihin mo, nakita mo na yung ganong klaseng skill set, or masasabi mong still, kahit pa paano, merong distinct dun sa laro ni Mansour Malakayo? I think yung style niya is pressure fighter. He's a pressure fight. Hindi naman pressure na talagang abante-abante. Kumbaga, pressure fighter siya. Nakita natin yung ginawa niya kay Jeremy Miado. No? Kahit nakatama si Jeremy, forward pa rin siya to get the takedown. I think yun yung aim niya sa bawat laban niya is to inch forward, punch, then go for the double leg. Yun yung palagi kong nakikita sa laban niya. Sorry. And yun nga, I think kung magagawa ko yung game plan namin, of course, malakas sila sa wrestling, and anong pangontra sa wrestling, I think mas marami akong tools. I have my striking, pwede mo rin siyang kontrahin ng wrestling. So, I think mas marami akong tools para, makontra yung wrestling niya.